Fan si Daniel Padilla abay nagdidiwa ngayon dahil sa balitang ito. Miss Catherine Bernardo, bakit nga ba tila bagalaglag sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayong araw, isa sa mga talaga namang kinagiliwan at isa sa mga naging dahilan ng celebration po ng mga fans ni Mr. Daniel Padilla, kung saan namataan nga po no, yung mga old friends nila na kasama po nila ulit dito po sa isang ganap ni Mr. Daniel Padilla, kung saan isa po itong parang birthday or party na dinaluhan ni Mr. Daniel Padilla, no. And of course, isa sa mga na ikinalungkot naman no ng mga fans ni Catherine Bernardo, kung saan meron pong isang ulat tungkol kay Catherine, Joshua Garcia at Vilma Santos, kung saan nalaglag sila sa nomination speed. Isang sulating na talaga namang ikinagulat ng maraming mga fan. Batay po sa ulat ng Abante Tonight, hindi kasama sa nominadong grupo ng Society of Philippine Entertainment Editors or SPEED sina Catherine Bernardo at Josh Garcia bilang Best Actors and Actress, at malikhain na skip rin ang veterans actress na si Vilma Santos sa kanilang shortlist para sa 2025 award season. So marami po ang nagtaka, bakit ito nakakapagtaka? Si Catherine Bernardo, isa sa pinakasikat na tambalang aktor Pilipino ng Katniel, ay karaniwang inuuna sa mga listahan ng Best Actress tuwing may Filipino Awards. Si Josh Garcia naman or Joshua, na kilala rin para sa kanyang mga proyekto sa drama, ay hindi rin nakapasok para sa Best Actor. Isa rin itong sorpresa. Si Vilma Santos, kilalang kilala bilang star for all season, ay inaasahan din na makarating sa shortlist Best Actress dahil sa kanyang legacy at husay sa pag-arte. So makikita rito na tinatawag na laglag sa nominasyon ay maaaring dahil sa kanilang ibang pelikulang pinili na SPEED para sa shortlist, o kaya ay ibang criteria ang kanilang pinapahalagan ngayong taon. Kasi base po kasi sa mga ulat, parang naungusan daw di umano nitong si Daniel Padilla si Miss Catherine, dahil si Mr. Daniel mukhang magkakaroon ng Hakot Award, dahil halos sa lahat po ng mga award giving body ay kasama po si Daniel Padilla sa mga nominado, no. At sinasabi nga po ng ilang mga fans ni Daniel na ito po yung panahon ni Daniel Padilla kung saan inaani niya yung kanyang pananahimik for the longest time. Alam naman natin kung ano pong pinagdaanan niya. Ang pinagtataka ng lahat kasi sa galing po, no, dahil premyadong actress si Catherine, bakit hindi siya napasama? According po sa isang director, ganito pala magtrabaho si Daniel. Sabi niya, with DJ really look his training seriously, and then mga sinisingit ako na eksena na quiet lang siya. Nasa gilid lang, walang dialogue, hawak lang sa balikat, pero andun siya nag-emote together with his co-actors. Yung ibang superstar, kapag walang line, wala na. Pero si DJ, hindi, nandun lang siya nakaupo at nakasuporta. So, ganito kinoment nung isang director po ng Incognito, si Mr. Daniel Padilla, na tila baga sinasabi niya, yung kanyang character o yung kanyang attitude dun sa trabaho niya ay talagang very commendable. Kumbaga parang binigyan siya ng highlights talaga dito sa dito po sa programang ito. Kaya naman talagang ngayon nagkakaroon tuloy ng comparison between Daniel Padilla and Catherine Bernardo. Kasi alam nyo po, napakahalaga po no ng award giving bodies na ito na kilalanin ka bilang isa sa magagaling na actors and actresses. Kaya naman talagang pinagtakan ang SPEED po, kasi napakahalaga niyan. Ang Society of Philippine Entertainment Editors or SPEED ay isang samahan ng mga entertainment journalist sa Pilipinas na nagbibigay ng taunang parangal sa pinakakahangahangang gawain sa telebisyon, pelikula at aliwan. Importante ang nominasyon dito dahil una, profesional na pagkilala to.
Iba ito sa mga mainstream popular awards na pinag-uusapan nito ang critical na aspeto ng pag-arte at produksyon. Meron ding career impact. Ang mga nagpupositibong review at nominasyon ay may kakayahang pagandahin ang reputasyon ng artista at makahabol sa mas mataas na prestigious at project. Media narrative. Ang inclusion o exclusion ay nagbubukas ng seryosong discussion tungkol sa kalidad ng pelikula at pagganap ng artista. So may mga kadahilanan din po palang ibinigay ang Speed kung bakit hindi po pumasok itong si Miss Catherine. Una, mas mahigpit na pagpili ng Speed, no? Meron silang tinatawag na kakaibang standard ngayon na kung saan yun yung tinitignan nila. Pangalawa, malakas na competition. Maaaring talagang magaling talaga yung mga kahilera po nila nasa pagpipilian at yung sikretong politika o discretion, sabi. So, narito naman ang ilan sa mga reaksyon ng Team Katniel. Sabi dyan, maraming fans ang nawala sa sobrang paglabas ng kanilang idolo sa shortlist. May nag-react ng sobrang unfair. Si Catherine ang dapat nang manalo. Baka masyadong conscious sa tema ng pelikula pero talent pa rin siya. Pinakita nito ang emosyon ng fanbase na nagkakaroon ng insecurity tuwing sila ay hindi inaakalang may inclusion sa major nomination. So, yun po yung ilan sa mga reaction na yan. Kaya naman talagang nagdiwang po, no? Para may celebration pero may lungkot din na naramdaman yung mga fans ng Katniel dahil sa balitang ito. Di nila ine-expect na si Catherine bilang isang magaling na actress ay nilaglag dito po sa isang napakahalagang award-giving bodies. So, siguro better luck next time na lang. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa ating latest updates. Unahin natin si Sansulang. Sabi niya, both of them were giving time and space for growth, personal and career-wise. And they work in one network, so anything is possible. But at this time, they are okay apart with. And sabi ni Flowerson, wag mo na magka-movie ang Katniel. Solo era muna sila. No more comeback movie. Pabayaan mo na ang Katniel na hindi magbalikan. Parang iba na talaga kung magkakabalikan pa sila ang Katniel. Wag mo na maghanap si Daniel na makakalab team ni Daniel. Si Maris Racal, Kayla Estrada, yan ang kalab team ni Daniel. Wag si Catherine. Ayan. So, ito naman yung kanyang pagtutol, no? Na magkaroon po ng comeback ang Katniel. Actually po, wala pa naman po talagang legal at wala pa pong parang formal na pag-uusap patungkol sa comeback po nila. Kasi hanggang sa ngayon ay ano pa rin yan, parang empty pa rin po yung balita na yan patungkol dyan. Although sinasabi ni Catherine na babalik siya dahil meron siyang project pero wala pa siyang dinidisclose kung sino ang makakasama niya. Sabi ni Miss Herminia, trabaho nila yan. Kung saan sila magka-income ng malaki at bakit hindi sila pwede. Katniel or Katden or okay lang yan. Alam ko sisikat si Daniel kasi magaling naman si Daniel at talented. Kung babaero siya sa kanya naman ay kahit gaano yung kababaero, number 1 pa rin pupuntahan niya sa huli at magbabago siya balang araw. Kaya lang, di natin alam kung kailan. Ayun. Inaas niya si Daniel tas biglang binaba din, ano. So anyways, your opinion matters to us. Kaya naman salamat Miss Herminia Mangilan sa inyo pong komento, no. Pero as of now is wala pang malinaw na proyekto between them. Kaya wag tayo masyadong mag-expect dyan dahil kahit maraming mga Katniel, no, na nag-expect na magkaroon sila ng comeback pero wala pa talaga eh. And sabi pa ni Miss Herminia, totoo yan Miss Stars, magaling si Daniel na actor at magaling siya sa singing at pogi walang retoke. Pero si Kat, mas matalino naman kung sumagot sa question or interview. Talagang magaling si Catherine kasi matalino siya, maganda at napakagaling na actress at higit sa lahat, mabait na tulungin lalo na sa family at ibang tao. Kaya saludo ko kay Miss Catherine at mas may takot sa Panginoon. Miss Stars, yan ang pinaka-importante. Kaya marami kaming nagkakagusto sa kanya dahil sa kabutihan niya, Miss Stars. Sana maraming anak na katulad ni Miss Catherine. Thank you so much Miss Stars sa pagbasa mo ng aking comment. Ayan, salamat Miss Herminia Mangilan. May kanya-kanya naman po silang character, si Daniel, si Catherine, si Alden Richards, diba? May kanya-kanya silang magagandang karakter na talagang i-commend mo, diba? And
lahat po yan is pasok naman po sa netizen. Kasi hindi naman magkakaroon ng maraming fans yan kung hindi po maganda ang kanilang pinapakita sa publiko. Sabi ni Geraldine, dapat kasi mag-move on ang Katniel. Kung mahal nyo si Kat, hayaan nyo magdesisyon siya. Basta para sa akin, mas safe si Kat kay Alden. Yung Daniel na yan, mawawalan din ng ingay yan pagkatapos ng Incognito. Mas sikat na ang movie nila Katniel kasi teleserye nila. Ayan. So, ito naman yung kanyang opinion, no? With regards to this. Another, sabi ni Miss Raquel, hay nako, wala na pong Katniel. Nagdesisyon na po si Catherine, no looking back, only moving forward. Kahit sa mga projects or reels, wala na pong Katniel. Ako, nakita ko si Catherine, kasama ko ang boss ko na businesswoman. Ang mga circle of friends ngayon ni Catherine, sa outside showbiz, karamihan ay nasa business world na. Kaya malabo na pong makatrabaho at magkabalikan pa. Hindi na sila at hindi nyo ba naririnig yung speech ni Alden sa Guillermo Award? Di ba sabi ni Alden, sana may mga sumugal pa rin mga producer sa mga showbiz. Nasa showbiz, malapit na po talagang malugmok ang showbiz industry. Balita ko nga, hindi na rin tuloy ang Elena 1944. Kasi nga sa cost of production, pinag-iisipan pa, no? Kung alin, kung itutuloy pa. Naku po, sana nga may mga win writers, director, producer pa sumugal sa local showbiz. Go Kat din. Ayan yung isa sa pinakamalaking problema ngayon sa Philippine showbiz. No, kasi parang lahat kasi ng tao ay lumilipat na po sa mainstream, 'di ba? Tingnan niyo po yung malakas na pinapanood ngayon sa mainstream sa Netflix, yung Squid Game, 'di ba? Isa sa pinakamalakas na movie yan ngayon. Bakit hindi nila ipinalabas sa movie sa big screen? Pinalabas nila sa mainstream dahil alam nila na mas pinipili na ng tao na manood sa ganun kesa po sa big screen. Kasi feeling po nila, napalabas din naman yan sa sa mainstream eh. Bakit kailangan pang panoorin, 'di ba? Ganun po yung nagiging parang dahilan ng ilang mga movie covers ngayon. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.